paano daw kung nakagawa na sila ng e-travel arrival card kung uuwi sa Pilipinas or e-travel departure card na pabalik na sa ibang bansa. Pero na-cancelled ang flight. Kailangan pa daw ba gumawa ng panibagong registration? Ang sagot guys ay hindi na. Kailangan nyo lang i-update or i-edit at ilagay nyo ang bagong travel information nyo. Ganito lang guys kadali mag-edit or mag-update ng e-travel nyo kung hindi nyo pa ito nagamit at na-cancelled ang flight nyo. So mag-login kayo sa inyong e-travel account at bubunga ditong new travel declaration. At para ma-edit nyo na ang inyong e-travel, dyan kayo sa baba, scroll nyo dyan sa travel history. So dito makikita nyo ang view manage at i-click nyo yan para ma-edit nyo na. At lalabas ito. Scroll down nyo at makikita nyo yung edit. So ganun lang guys kadali mag-edit na inyong e-travel information kung na-cancel ang flight nyo or kung may gusto kayong baguhin. Kung ang gusto nyo naman baguhin ay ang personal information nyo katulad ng pangalan, birth date, o kaya naman gusto nyo i-update ang passport nyo sa inyong e-travel account, ganito lang guys ang gagawin nyo. Mag-login kayo sa inyong e-travel account at pagbungad ng new travel declaration dyan sa tabi ng pangalan nyo, makikita nyo ang pen sign or yung edit. I-click nyo yan. At dito naman, i-click nyo lang yung pen sign para ma-edit nyo na. Ganun lang kadali guys mag-edit ng personal information sa inyong e-travel account. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register or kung paano gumawa ng e-travel account, meron akong mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, pati ang e-travel website link para hindi na kayo magkamali. Sa mga nagtatanong naman kung pwede daw ba magpagawa ng e-travel account sa mga kamag-anak sa Pilipinas or sa ibang bansa. Ang sagot guys ay yes, pwede mapagawa ng e-travel account kahit sa kamag-anak nyo sa Pilipinas. Pero after nila makagawa ng e-travel account nyo, ay kailangan nilang ibigay ang account nyo kagaya ng email at password na ginawa nila para sa inyo. Dahil nga permanent account nyo na yun sa e-travel at bawat travel nyo ay dyan na kayo magla-login at magde-declare ng new travel declaration nyo. About naman sa perma sa e-travel ay kailangan lang gayahin ng kamag-anak nyo na gagawa ng account nyo ang perma nyo gamit ang daliri nila. So, ganun lang kadali guys.